Magbabalik po tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Kristo, ang batas sa kanyang kaharian sa kasalukuyan, batas na dapat sundin ng kanyang mga alagad. At ang ating utos na pag-uusapan ay pinapalagay nating ika-14. Nais ko lang pong ipaalala na hindi po ito ang pagkaayos ng mga utos na ito sapagkat may mga ibang utos sa ibang aklat. Dito lamang po natin pinasimulan sa aklat ni Mateo kaya parang magkakasunod po siya. Pero huwag po ninyong i-arrange ng ganyan. Pwede po ninyong kunin yung mga iba na bilang kung yun ang kailangan ng inyong grupo sa kasalukuyan, maaari po ninyong gawin yan. So mula po sa Mateo 6:5 hanggang 8, basahin ko po. Ito po ang pagmumulan ng ating pag-uusapan. Kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin na nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ka nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita, at ang iyong amang nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ay ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salita na walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong pangangailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. So ang nakikita kong utos ng Panginoon dito o ibinibigay na tila kautusan ng Panginoon dito ay ang pananalangin ng palihim. Pananalangin ng palihim o manalangin ng palihim. Katulad sa nakaraan natin ay pinag-usapan natin ang palihim na pagkakaloob. Sapagkat katulad ng nasabi ko na rin na sa bagong tipan, sa New Covenant, ang mahalaga sa Diyos ay ang mga pasikretong buhay natin o yung mga sikretong buhay natin. Sapagkat alam niya na maraming mga relihiyoso ay hangad nila na kumuha ng paggalang, respeto at approval sa mga tao na ito ang nagpapawala ng gantimpala sa walang hanggan. Ipalagay natin na ito ay ginagawa ng Panginoon hindi dahil lamang sa isang bagay, kundi nais niya na makamtan natin ang kanyang gantimpala sa pamamagitan ng ating ginagawa at iniiwas tayo sa paglaki ng ating mga pride. So isa pa sa nais ng Diyos na gawin ng mga mananampalataya ay ang pananalangin ng hindi hayagan. Ang pagpasok sa loob ng silid ay hindi naman nangangahulugan ng paggawa nito sa saradong silid sa tuwing ng mananalangin, sapagkat alam natin na ang Panginoon din naman sa tuwing na siya ay nananalangin o kaya ay sa mga ibang pagkakataon na siya ay nananalangin, siya po ay lumalabas at doon siya sa isang lugar na tahimik. Ang mahalaga po rito, ito ay nakasentro sa Diyos. It is a prayer that is between you and God. Nang sa gayon, ay maalis ang anumang paghahangad na aprubahan ng tao o kaya ay natutuwa ang tao sa ating mga ginagawa. At mamaya makikita po natin na sa pananalangin lamang ay may mga tao na sadyang naghahangad na iparinig ito sa iba. Makikita po natin ang bagay na yan sa aking pagsasaysay dito. So, ang Panginoon man ay lumalabas mula sa kanyang tirahan ng madaling araw upang manalangin. Pero kung makikita natin, yan po ay madaling araw para sa ganoon ay maging sikreto. So hindi lamang po na inuuna niya ang kanyang amang nasa langit sa pasimula ng araw, kundi nais pa niya na maging sikreto ito nang sa gayon ay masabi niya ng tapatan at tutuhanan ang lahat ng nais niyang hingiin sa Ama. Isang pagkakapareho ng mga ito ay ang pagkakaroon ng sikreto at personal na ugnayan sa Diyos. Yan po ang nais ng Diyos. Ang mga lider ng relihiyon ay kalimitang ginagawang mga bagay na ito
kung saan sila ay nakikita ng mga tao. Nakita ng Panginoon ang motibo ay para kilalanin sila bilang mga banal. Siya ay nagagalit dahil nawawala nilang higit na mahalagang bagay na kasagutan ng Diyos para sa kanilang mga ipinapanalangin. Ngayon ay magkakaroon tayo ng tanong para sa bawat isa na kasama ninyo sa grupo. Ito po ang tanong na inyong pag-uusapan saglit at pagkatapos ay magbabalik tayo. Ipopost po ninyo ang video at magpapatuloy po tayo pagkatapos ng inyong discussion. Gaano kahalaga para sa iyo ang pananalangin? Paano mo ito ginagawa? Ulitin ko po ang katanungan para sa bawat isa. Gaano kahalaga para sa iyo ang pananalangin? Paano mo ito ginagawa? Sa ngayon ay magbabalik po tayo at pag-uusapan natin ang isang katanungan. Bakit nais ng Panginoong Hesus ng sikretong pananalangin? Bakit nais ng Panginoong Hesus ang sikretong pananalangin? Number 1, upang siguraduhin tama ang motibo. Upang siguraduhin tama ang motibo. Nais ng Diyos na ang bawat isa ay nagkakaroon ng personal na relasyon sa Kanya at magaganap ang bagay na ito sa tamang motibo at personal na komunikasyon. Alam niyo po, tanging ang Diyos lang ang nakakaalam ng ating mga motibo at tayo siyempre. Alam natin kung bakit ginagawa natin ang isang bagay, pero minsan ay maaari nating dayain ang ating mga sarili para yung ating motibo ay akala natin ay tama. Pero hindi po yan maaaring mangyari sa Diyos. Alam na alam ng Diyos kung ang motibo mo ay hindi tama, yan po ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Alam natin pagdating ng araw, ay ihahayag ng Diyos ang motibo ng bawat puso na dahilan kaya sila hindi tinanggap ng Diyos. Alam ko na maraming magrereklamo pagdating ng araw ng paghukom, pero yan po ay papakita ng Diyos sa mga tao kung bakit sila hindi pinakinggan ng Diyos o bakit hindi ginantimpalaan ng Diyos ang kanilang mga ginawa. Pangalawa ay para sisiguradong kasagutan ng ating mga hinihingi. Para sisiguradong kasagutan ng ating mga hinihingi. Kapag tama ang motibo at tama ang paraan, natutuwa ang Diyos na ibigay ang ating mga hinihingi. Hindi po maramot ng Diyos. Nais niya na talagang magkaloob o ibigay ang lahat sa atin. Yung ating mga kahilingan, lalo na kung ito ay sang-ayon sa nais niya na para rin sa ating ikabubuti, sapagkat minsan ay nananalangin tayo na iba ang ating layunin at hindi natin alam na ikasisira ito ng ating buhay. Pero ang Diyos ay nais niya na pagkalooban tayo ng lahat ng ating mga pangangailangan para sa ikaluluwalhati niya, sa ikakaganda ng ating buhay at nais niya na maayos nating gawin ang lahat ng bagay. So pupunta tayo sa ating pangatlo. Ay upang maiwasan ang pagkukunwari. Upang maiwasan ang pagkukunwari. Yan po ay isang mahalagang bagay. Bakit pinupunan ng Panginoon ang pananalangin ng mga leader ng relihiyon sa kapanahunang yan? Sapagkat alam niya na ang mga taong ito ay punong-puno ng pagkukunwari dahil nakikita sila ng mga tao. Siguro naman ay alam natin na kapag tayo ay mag-isa, kapag walang nakakakita sa atin, ay hindi na nangangailangan na tayo ay magkunwari pa sa Diyos. Maganda pa na diretsahin natin ang Diyos, walang pagkukunwari, sabihin natin sa Kanya ang ating magugustuhan. Nais pa ng Diyos kahit mali-mali ang prayer natin. Kapag ka ito ay diretsahan na galing sa ating mga puso, ito talaga ang nais natin. Ang ating Ama ay malamang itutuwid tayo o kaya ay higit na lalulugod sa mga ganon. Pero kapag ito ay may pagkukunwari, dahil lamang meron tayong pinaparinggan sa ating mga pananalangin, sistema ng pananalangin, paraan ng pananalangin, at ang ating mga kahilingan ay hindi po nakakatuwa ang ganyang bagay sa Diyos. So upang maiwasan ang pagkukunwari, maaaring mahaluan ng pagkukunwari ang ating pananalangin kapag may nakakapakinig. Minsan kasi ay umiiwas tayo ng mga totoo
na medyo hindi magandang pakinggan, ng masasakit na kahilingan sa mata ng o iba tenga ng iba, halimbawa ito'y nabubuhay sa kasalanan, pag napapakinggan niya ang iyong prayer at ikaw ay hindi talaga tapat sa iyong pananalangin para sa kanya, ay hindi mo sasabihin yung makakasakit sa kanya. At yan po ay isang dahilan kung bakit nais ng Panginoon na ang mga panalangin natin ay palihim. Ang pang-apat natin ay upang makapagtuon tayo sa Diyos. Upang makapagtuon tayo sa Diyos. Masarap para sa Diyos na tayo ay nakasentro sa Kanya. Siya ay selosong Diyos at ayaw niya na nahahati ang ating atensyon. Nais ng Diyos na focus tayo sa Kanya. Siya ang talagang diretsyong kinakausap natin. At sa mga bagay na yan ay talagang nakakalugod sa ating Amang nasa langit. Ang panglima ay upang maihayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan. Upang maihayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan. Diba? Mahalaga ang confession during our times of prayer. At nais niya na linisin muna tayo at talagang aminin natin ang ating mga naging pagkukulang o kasalanang nagawa, nang sa gayon ay walang sagabal sa ginagawang intercession ng Panginoon at ng Banal na Espiritu sa Ama. So alam natin na sa aklat ng Roma 8 ay namamagitan ang Anak at ang Banal na Espiritu ay dumaraing din naman para sa atin. Tayo ay makapagtuon sa Diyos, maihayag natin sa Kanya ang ating mga kasalanan. Kapag hindi natin inihayag sa Diyos ang ating mga kasalanan ay nagiging hadlang sa ating mga kahilingan. Unang Juan 1:9. So yan po ang 5 bagay na naibibigay ko sa inyo ng dahilan kung bakit na nais ng Panginoon ang sikretong pananalangin. Maaari pa kayong makakita sa Biblia. Yan po ang katotohanan. Sikapin ninyong basahin ang Biblia at naniniwala ako na meron pa kayong mga makikita na dahilan kung bakit napakahalaga ng sikretong pananalangin sa Diyos. Ang susunod nating pag-usapan ay ang mga pananalangin na dapat ingatan. Mga pananalangin na dapat ingatan. Ito yung mga panalangin na kung saan ay hayag sa mata at pandinig ng mga tao. So, minsan ay mahilig tayo sa presisyon, sa vigil, o kaya ay meron ding mga ginagawa ang mga iba kung ano-ano, pero ito ay sa publiko na kung saan ay pinapaganda nila yung kanilang sistemang ginagawa. Pagkatapos ay nandoon din ang pag-aayos ng lahat ng bagay, ang kunwaring pagpapalungkot sa kanilang mga mukha. Yan po ay dahil sa ginagawa nila sa mata ng tao. At alam natin na sa ating teksto ay ayaw ng Panginoon ang ganyang mga uri ng pananalangin. Mahahaba at paulit-ulit na pananalangin. Ayaw ng Panginoon ng ganon. Alam natin na may mga pananalangin ng mga relihiyon na yun at yun din ang sinasabi at minsan ay hindi pa talaga nila nauunawaan. Alam niyo, meron po tayong prayer na ganyan. Aminin natin ang katotohanan na minsan ay gumagamit ng Griego, minsan ay gumagamit ng Latin na para bagang anong gamit niyan sa Diyos? Kung ikaw nga hindi mo naunawaan, o kung naunawaan mo man, sabihin na natin, ay bakit yan ang prayer mo? Baka hindi mo naunawaan, yun pala ay parang pag-aalipusta na sa Diyos. So, ayaw ng Diyos ng mga ganon na hindi galing sa ating mga puso, kundi memoryadong pananalangin lamang. At yung mahabang pananalangin dahil gusto nating sabihin ng mga tao na magaling tayong manalangin at prayerful tayo, walang bearing yan sa Diyos. Alam ng Diyos ang ating puso. Doon siya nakatingin kung totoo ito o hindi. At kapag nahahaluan ito ng mga ganitong pananalangin, ay hindi tayo diringgin ng Panginoon, malamang ay karumal-dumal pa sa Kanya ang ating mga pananalangin. Mga pananalangin minsan sa mga radyo at telebisyon. Alam niyo, pwede ka namang gumawa ng mga programa na ipanalangin muna
Kung meron ka ipapanalangin ng mga tao, pwede mo silang ipanalangin ng sikreto. Huwag doon sa telebisyon o radyo na kung saan ay maraming nakakapakinig. Tuwang-tuwa yung tao na ipanalangin mo siya. Pero baka may iba kang layunin kaya mo ginagawa yon. Sa totoo lang, amin natin ang katotohanan. Minsan ay ipinaparinig kunwari natin sa mga tao na ipinapanalangin natin ang ating mga pananalangin para sa kanila. Para ano? Alam na natin, malamang ay pera ang dahilan yan. Tignan nyo ang inyong mga relihiyon na kinabibilangan. Yan ba ay prayerful sa kanyang sikretong buhay? Ito po ang nakikita ko. Pag ang isang tagapanguna ng relihiyon ay mahaba manalangin sa harap ng mga tao, ay malamang hindi yan nananalangin ng kanyang personal na sikretong pananalangin. Bakit? Doon niya uubusin sa harapan ng maraming tao, maraming nakakakita, maraming nakakapakinig. Samantalang pwede niyang gawin yan sa lugar na kung saan ay sikreto. Ipanalangin niya na lahat. Pagkatapos kung ano lang ang dapat niyang ipanalangin doon sa harapan, hindi ko naman inaalis yon. Sinisigurado ko na mabawasan ang maling motibo sa puso ng mga tao, ng mga leader na ito kapag sila ay madalanginin sa kanilang sikretong buhay. Tandaan niyo po ito. Kapag ang isang tao ay hindi madalanginin sa kanyang sikretong buhay, pagkatapos sa harapan ng mga tao, siya ay kunwaring madalanginin, ipokrito po yan. Ipokrito po. Huwag kayo natutuwa na ipanalangin nila kayo sa harap. Hinahanap naman din kasi natin minsan yung mga bagay na ganon. Pero dapat ay mag-request kayo ng prayer. Hayaan nyo na sila yung manalangin. Baka mamaya pag pinarinig sa inyo, ma-offend kayo. Yung mga tapat na manalangin, ganon yun. Ako po ay ganon. Kung pupunta ka sa akin at alam ko na meron kang hindi tamang pamumuhay, ipapanalangin ko na yung kasalanan ginagawa ko ay magkaroon ka ng tapang at katapatan na itigil. Maririnig mo yon. Ma-offend ka na kung ma-offend ka na, pero yun ang alam ko na dahilan kaya meron kang problema na hindi tayo diringgin ng Panginoon. O kaya isasabihan na kita, hindi ko na ipapanalangin sa ganoon, sasabihan na kita ng diretsahan. Alam mo, kung ikaw ay manalangin, humilingi sa Diyos, ayusin mo ito, nakikita ko ang buhay mo. Totoo po yan. So, kaya hindi masyadong nagpapapanalangin sa akin ng tao, ewan ko. Marami rin humihingi ng prayer, pero hindi ko gawain yung manalangin na maraming nakakapakinig. Bibihira lang yan. Nananalangin din ako, mga kapatid, pero bibihira akong gagawin yon. At sana maunawaan nyo ngayon bakit si Brother Arthur ay ganon, ay dahil dito sa utos na ito ng Panginoong Jesucristo. So ang ating pangatlo ay pananalangin sa radyo at telebisyon, at ang ating pang-apat ay pagkukunwaring panalangin ng malasakit. Pagkukunwaring panalangin ng malasakit. Parang nababanggit ko na ito. Pag nanalangin ka na, may nakikinig, nandoon ang kunwaring malasakit mo sa kanila, maganda ang iyong mga sinasabi, at yan po ay isang bagay na karumal-dumal sa Diyos. Ang ating panglima ay ang pagpaparinig sa pangangailangan. Meron pong ganon, mga nagpaparinig sa mga tao, lalo na doon sa mga ginagawa sa pulpito. Mag-ingat po kayo dyan na minsan doon ay meron pong ginagawang pagpaparinig sa mga tao sa pangangailangan nila o sa kagustuhan nila, nang sa ngayon yung mga tao ay mahipo kunwari. Alam nyo, ingat po kayo doon. At maraming nananalangin ng yung halimbawa ay nagpapapanalangin ng mga kotse. Lord, hipuin mo ang kanyang puso na nawa ang kotseng ito ay ipagkaloob niya sa gawain. Naku po, may mga ganyan, mga kapatid. Totoo po yan. May mga ganon na parinignologists. Nagpaparinig sila sa kanilang gusto na makuha mula sa tao. So, paano natin makamtan ang gantimpala sa pamamagitan ng pananalangin? Number one, nais ng Diyos sagutin ang ating mga panalangin. Alam nyo, the prayer of a righteous man availeth much. Yan po ay sinabi sa aklat ng Santiago, Kabanata 5. Ang panalangin ng taong matuwid ay dinirinig ng Diyos. Ano ang taong matuwid? Ay di mabuhay ka katulad ng buhay ng Panginoong Jesucristo.
Loving righteousness and hating wickedness is one of the most pleasing life to God. At kung alam mo na yung mga ganyan, ay hindi ka na masyadong humihingi ng kung ano-ano sa Diyos. So, isang bagay din yon. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero unang-una ay pangibabawin natin ang pagiging masunurin sa Diyos. Ulitin ko, pangibabawin mo ang pagiging masunurin. Ang anak na masunurin ay minsan ay tinatanong ng ama, anak, gusto kitang regaluhan, natutuwa ako sa'yo, napakamasunurin mo, napakabait mo anak. Anak, gusto kitang ibilhan ng ganito, anong gusto mo? Sa yung birthday, kung yung mga hindi nga sumusunod, talagang mga ama ay talagang pinagkakalooban pa ng mga magandang regalo, yung pa kayang anak na tuwang-tuwa yung ama kapag tayo'y masunurin. Alam niya na mahal natin siya kapag tayo'y masunurin. Sigurado po yan. At sinabi yan sa Kawikaan 28:9, Proverbs 28 verse 9, ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. Ano ibig sabihin nun? Baliktad nga lang po, negatibo ang dating ng sinabi ni Solomon dito. Ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa utos ng Diyos ay kasuklam-suklam. Ano ibig sabihin nun? Parang gumagano ng Diyos sa atin kapag nananalangin tayo. Sinasalag na kaagad ng Diyos ang ating mga sasabihin kasi ang buhay natin hindi maayos. At siguradong kapag ang buhay mo hindi maayos, kung ano-ano lang ang hihilingin mo sa Diyos, sigurado po yan. Kung ano-ano lang ang iyong magiging kahilingan sa Kanya. Mga kapatid, malinaw po yan. Pero baliktarin natin ang sinabi, ang taong masunurin, kalugod-lugod ang kanyang dalangin sa Diyos. At yan po yung sinabi sa aklat ng Santiago na kung saan ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan. Nais ko pong sabihin ito, wala pong kapangyarihan ng panalangin. Marami kayong naririnig na ganyan. Prayer is powerful. Nais ko sabihin sa inyo, kalokohan po yan. It is the life of the one who offers prayer that is powerful. Ulitin ko po, it is the life of the praying person that is powerful. Yung buhay niya. Paano siya nabubuhay? Pag yan ay matuwid, naku, bukod sa alam niya kung ano ang hihingin niya sa Diyos para sa kaluluwalhati ng Diyos, talagang nakakatuwa sa Diyos ang kanyang buhay at yun ay talagang diringgin ng Diyos. Tulad din yan ng, maalala niyo si Cain at Abel. Akala natin yung handog nila ang tinitingnan ng Diyos. Pero kung titingnan niyo sa aklat ng Hebreo Kabanata 11, ay makikita niyo doon na dininig si Abel o tinanggap ang kanyang kaloob dahil maayos ang kanyang buhay. Wala po yun sa inihandog nila. Nandoon sa buhay ng naghahandog. At maging ang handog ng Panginoong Jesucristo ay katanggap-tanggap sa Diyos dahil sa kanyang maayos na pamumuhay. The next time na pag-iisipan mo ang prayer, have I lived righteously before God? If you are not living righteously, try to humble. Kaya ang daming nananalangin, talagang hirap na hirap, struggle sa kanilang prayer kasi alam nila hadlang ang kasalanan sa pananalangin. So, kailangan ay mabuhay ka na ng tama. Kung diringgin ng Diyos ang iyong panalangin, alam mong may dahilan ng Diyos. Kung hindi niya diringgin, alam mong may dahilan ng Diyos. Ganyan po ang mabuting Ama. Alam niya, higit niyang alam ang kailangan natin kaysa sa atin. Marami tayong maling panalangin dahil na rin sa ating mga personal na kagustuhan. So, pangalawa, ulitin ko yung number 1 natin, pangibabawi ng pagiging masunurin sa Diyos kaysa sa pananalangin. Pangalawa, alamin ang kalooban ng Diyos para sa mga tagasunod niya. Yan po ay matatagpuan sa unang Juan 5:14. Ganito ang sabi doon, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya, sa Diyos. Dahil alam nating ibinibigay niya ang anumang hingin natin kung ito ay naaayon sa Kanyang kalooban. Tingnan po ninyo. Alam niyo kasi ang mga alagad, bakit sinabi ng Panginoon na lahat ng hihingi ninyo ay ibibigay ko. Doon sa John chapter 15, 2 beses binanggit yan na whatsoever you ask in the Father in my name, it shall be granted you.
Whatsoever you ask in the Father, if you bear much fruit, it will be granted unto you. So, I think 16 yung isa. Dito sa isa ay verse 7. Mga kapatid, tingnan nyo ito. Kung alam natin ang kalooban ng Diyos, una muna, nais ko sabihin sa inyo, itong mga alagad, nung sabihin ng Panginoon ng mga talatang ito, mature na sila, wala na silang mga paghahangad sa mga bagay sa mundong ito para sa kanilang mga personal na kasiyahan. Mature na sila. If you are mature enough to ask anything from the Lord, hindi makasarili ang mga prayer mo. Marahil ay hihingi ka na lamang ng mga bagay na kailangan mo upang mapaglingkuran mo siya ng tama. And there are a lot of preachers na luho na ang kanilang mga kahilingan. Sa Amerika, jet, magagandang bahay, at ito yung ipinang-a-attract nila sa kanilang mga supporter na when they are prayerful and they are given all these things that they want in life because they are portraying that they are righteous. Sabihin ko sa inyo, wala niya ng Panginoon, wala niya ng mga apostol, tinanggihan nila lahat ito sapagkat sila'y nakatingin sa gantimpala ng Ama sa langit. Malala ko yung sinabi ng isang kapatiran na tungkol kay Lot, na si Lot ay yumaman sa Sodoma at Gomora, pero nung dumating ang paghukom ng Diyos doon, walang natira kahit isa sa kanya. At ito pa, yung mga giyerang nagaganap, alam natin ito sa mga ibang bansa, biglang pumuputok ang giyera na saan ang kanilang mga ipinagmamalaking kayamanan sa mundong ito, nawawala agad-agad. Pero kung nakafocus tayo sa Diyos at totoo na alam natin ang kanyang kalooban, naku po, bibihira tayo manalangin ng kung ano-ano, hihingi sa Diyos na para sa luho natin o para sa mundong ito. Hindi po. Ang kailangan lang ng mga lagad ng Panginoon sa mundong ito ay para makapaglingkod sila sa Diyos at the best. Kung wala, hindi rin sila naghahangad. Alam nila, there is the grace of God. God will do the things, the work in the kingdom through them na wala yung mga bagay na luho sa kanila. So pangatlo natin ay manalangin ng may malinis na puso. Ihayag sa Diyos ang kasalanan at humingi ng malinis na puso sa Kanya. Alam natin ang panalangin ng taong nagkasala, mga Kristiyano, ay they need to confess para maalis ang lahat ng hadlang. Nasa prayer po yan sa chapter 6 later on kapag binasa po ninyo. Number 4 ay iwasan ang pagpapaganda sa panalangin, maging tapat sa Diyos. Hindi mo maloloko ang Diyos kahit eloquent ka sa iyong prayer. Hindi mo maloloko ang Diyos. It is the life that counts. Again, buhay mo ang mahalaga sa Diyos. Alam na niya ang lahat. Ilang beses niya sinabi sa aklat ng Biblia na bago mo pa ibukas ang iyong bibig, alam na ng Diyos ang iyong kahilingan at pangangailangan. Tingnan niyo po yan. At kung yung mga ibon sa parang ay gustong pakainin ng Diyos, gustong ibigay ang kanilang mga pangangailangan, tayo pa kaya ng mga anak ng Diyos? Mabuhay ka na lang ng tama. Panlima natin ay isaayos ang mga sagabal, ang pagbawalang bahala natin sa kawalang kaayusan sa relasyon sa iba. Sa iba po, ito, sa tao, ay nagiging sagabal sa ating kahilingan. Alam nyo yung sinabi ng Panginoon, for when you do not forgive men their sins, talking about prayer, He will not also forgive you. So meaning, meron pong blockade, sagabal sa pananalangin ng mga tao. So tandaan natin, ang pananalangin ay hindi para mamanipula natin ang Diyos. Ulitin ko you can never manipulate God through your prayers, your style of prayers. You can touch God by the way you live before His eyes. Mahihipo mo ang puso ng Diyos pag ika'y nabubuhay ng tama sa Kanyang harapan. Nakakalugod sa Diyos yan. Binanggit ko na sa inyo yung Ama sa Kanyang anak na masunurin ay hindi niya na kailangan sabihin pa, kailangan ko nito. Alam na ng Diyos yan. Alam na ng ating Ama. Mga kapatid, anong pag-uugali ang nais pausbungin ng Panginoon dito? Yung makalangit na pag-uugali, yung pag-uugali ng Panginoon Jesucristo. And that is authenticity. Hindi ko po alam ito sa Tagalog. Yung authenticity ay pagiging totoo. Yun pala siguro. Hindi ko alam kung meron pa kayong ibang salita
Pero an authentic person never do misleading things through lies and trickery. Hindi niya gagawin yan. Ang authentic person, yung makatotohanang tao, appear before people realistically. Totoo siya sa harapan ng mga tao. And acting what corresponds to reality by refusing to try to obtain men's approval and respect. Talagang kung ano siya, ganun siya. Tapatan. Ganyan ang mga alagad. Kaya makikita nyo, iba-iba pa rin ang kanilang pag-uugali, pero tapat sila kung ano ang totoo sa kanila. Hindi naman yung totoo na mali. Marami kasi ganito na ako ipinanganak, ganito na ako manalita, ganito. Abay, magbago ka. Yun po ang totoo doon. Hindi yung ganun ka na, ganun ka pa rin. Ay may magbago ka kapag kaya na hindi tama sa mata ng Diyos. Kailangan mo magbago. And ayaw ng Diyos ng kabaligtaran ng authenticity, which is duplicity. Duplicity, mapagkunwari, pagkukunwari, ayaw ng Diyos nun. Yan po ang makalangit na pag-uugali na pinapalabas ng pananalangin ng palihim, maging makatotohanan. Sa ating mga pangwakas na katanungan, pakinggan po ninyo ang mga bagay na ito. Sinisikap mo bang maging masunurin sa Panginoon? Sinisikap mo ba? Yan ang mahalaga sa Diyos. Minsan nagkukulang tayo, pero pag ikaw ay nagsisikap, katulad ng ating narinig na ang banal na Espiritu ay nandyan upang tayo tulungan. Sigurado ka bang malinis ang iyong konsensya bago manalangin sa Panginoon? Isinasayos mo ba ang relasyon sa iba na maaaring maging sagabal sa iyong kahilingan? Isa pa ay, hiningi mo ba sa Diyos yung mga bagay na para sa ikaluluwalhati niya? Pagpanalanginan kayo sa isa't isa pagkatapos ng inyong discussion dito sa utos na ito na ating pinag-usapan. Manalangin ng palihim. Manalangin ng palihim. Magandang araw po. Patuloy nawa na sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. God bless.